Atin ng Diyos, pamamagitan po na Jesucristo ay ang tumapos ng lahat po ng bagay. Kaya nga, wala pong kahit may katiting po na problema o pag-aalala, hindi po natin kailangang alalahanin. Bakit po? God gave us already the true solution na walang iba po kundi si Jesucristo. So, since yung gospel po na ito, since ito po yung role ng gospel sa buhay po natin, then tayo pong tumanggap ng gospel po na ito, ano po yung role natin? Ano po yung role ng buhay po natin? Bakit hanggang ngayon nandito pa rin po tayo sa mundo, buhay? I mean, sa madali pong salita, ano po yung role po natin na bilang mga tumanggap ng gospel po? Una po sa lahat, na alam po natin yung message ng naririnig po natin yung message ng build your altar, do your 3 summits, summit time, summit attitude, summit vessel, personalize the message, apply the message, yung gospel, maging gospelization ninyo. So, naririnig po natin yung mga ganitong message, tama po ba? Pero kahit marami pong salita po yung ginagamit, pero iisa lang po talaga yung naisabihin po sa atin ito. Ano po yun? Enjoyment. Yung role po ninyo bilang mga tumanggap ng gospel, hindi po mahirap. Bakit po? Kasi yung role po ninyo is just to enjoy this gospel, yung answer inside of this gospel. Amen po ba? Kaya nga po una, how you can enjoy this gospel, yung eternal answer inside of this gospel na ibinigay po sa inyo. How? First, when you are alone po. When you are alone, yun po yung napaka-importanting oras where you can really enjoy the gospel po. So, yung lonely and alone po, ito po ay magkaibang salita po. Pag sinabi po kasing lonely, what's this po? Parang sa isang salita po, do you feel lonely when you are alone? Hindi po ba? Kasi lonely po, ito po ay pakiramdam po natin. Pero tingnan niyo po yung mga ibang tao po. Kahit sa mga paligid nyo lang po. Kahit marami pong tao nakapaligid po sa kanila, pero still they feel lonely po. Bakit po? So, ito po yung oras kung saan we really have to enjoy yung time na kasama po natin ang Diyos. So, do not think na you are alone kapag mag-isa po kayo. Dahil kayo po ay anak po ng Diyos, God is always with you. Christ is always with you. The Holy Spirit is always with you po. Kaya nga po, yung alone time po, ibig sabihin po nito, your important time. Hindi po ibig sabihin na mag-isa ka, kailangan mo makaramdam na nag-iisa po kayo. Bakit po? Kasi nga po, di po pa sabi po sa atin ng Diyos, I am always with you. I will always be with you. Di po ba? Kaya nga po, katulad po ni Samuel. So, isa sa pinakamalaking battle ng buhay ni Samuel is yung loneliness po. Bakit po? Kasi mula pagkabata po niya, siya po ay hiwalay na po sa kanyang ina. And wala siyang, no choice si Samuel kundi makaranas ng nag-iisa po siya. Dahil yun po yung katotohanan po, yung nakikita niya pong realidad sa buhay po niya. But, nung na-realize po ni Samuel, and he really enjoyed yung, kahit natutulog po siya, ay katabi niya yung Ark of the Covenant, hindi na po siya nakakaramdam ng kalungkutan. So, ano po ba yung nais ko pong sabihin po sa inyo? Yung alone time po ninyo, o yung mag-isa po kayo, yan po yung time kung saan, yan yung very greatest opportunity where you can really enjoy
yung answer po ninyo inside of the gospel. Ito po ay maaaring maging mahirap dahil maaari na kapag kayo po ay mag-isa, marami pong isip, maraming mga bagay ang maaari nating isipin, maghahalo-halo yung mga emotions po natin. But we have to overcome this po. Kasi kung hindi po natin susubukan at hindi po natin ma-overcome, then hanggang kailan po tayo magiging captured ng thoughts po natin. So, kaya nga po, especially po yung mga celebrities po. So, even though meron silang, alam niyo po yun, sila po ay mga kilalang mga artista o kaya naman mga famous, but kung makikita lang po natin yung deep lifestyle nila, they are full of loneliness, emptiness. Hindi nila nararanasan yung mga ganito pong tipo ng tao. Hindi po sila nakakaramdam ng kalungkutan kapag marami pong tao. Kapag marami po silang kasamang tao. Pero kapag mag-isa po sila, doon po nila nararamdaman yung kalungkutan, yung nag-iisa po sila. That's the reason po bakit po maraming celebrities po ang nagsusuicide. Why? Because they cannot overcome this loneliness po. Kaya nga po, gospel can give us true satisfaction. Gospel can give us true happiness po. So, let's overcome this. Amen po ba? So, Deaconess Ryan, don't worry po. So, kahit ngayon po, siguro po kayo po ay mag-isa po dyan, but through this message po, God will strengthen you. At sa atin din pong lahat na tayo po ay bibigyan ng kalakasan po ng Panginoon. Amen po ba? So, our role, our responsibility bilang mga anak ng Diyos, hindi po ganun po kahirap. Yung isang salita, yung isang word na enjoyment, that's everything po. Amen po ba? So, may kanya-kanya tayong responsibility, may kanya-kanya tayong role na kailangan pong gampanan. Pero, dahil ayaw po ng Diyos na tayo po ay pahirapan, He just want us to enjoy yung gospel, yung eternal answer sa loob po ng gospel na ipinagkaloob na po sa atin. Amen po ba? Kaya sa atin pong conclusion, basahin ko po Roma chapter 1, verse 16. Nakasaad po dito, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Amen po ba? Ano pong ibig sabihin po nito? Yung mabuting balita po na tinanggap po natin, ito po ay lahat po ng bagay. And si Pablo po, siya po ay nakaranas ng iba't ibang persecutions, problems, and situations habang siya po ay naglalakbay or nagkakaroon po ng mission journey. But hanggang kahit siya po ay nakakulong, ano pa rin po yung confession po niya, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita po na ito. Bakit po? Ano pong sinabi niya? Dahil ito po yung kapangyarihan na nagbibigay ng kaligtasan sa mga Hudyo at sa mga Hentil. So, katulad po sa ating scripture reading today, na tayo na po, bawat isa po sa atin ay kabilang na sa mga tinawag na mga tagasunod po ni Jesucristo. So, do not worry about anything po. What do we have to do po is, hindi po natin actually kailangan gawin po. Meron na po kayong gospel. And God
God wants us to enjoy this gospel or yung eternal answer sa loob ng gospel po nito. Kaya nga po, your identity, it cannot change po or it cannot, kahit anong problema, no problem can hide your true identity. Yun po ang ibig ko pong sabihin. So, do not worry about anything. Sa lahat po ng bagay na inyo pong gagawin, bago simulan po ang inyo pong araw, naway lagi po tayong magsimula sa katanungang, sino ba si Kristo sa aking buhay? Ano ba yung role ng gospel na ito sa buhay ko? Amen po ba? So, remember yung tatlong bagay po. You have the eternal identity and authority, and you will become Christ's eternal witnesses ng answer ng nobody, so you can have eternal evidence bilang mga anak ng Diyos. Amen po ba? Tayo po ay manalangin. Let's pray. Heavenly Lord God, maraming salamat po sa oras na ito, sa aming pagtanggap ng inyong salita. Thank you for always giving us strength sa pamagitan po ng salita po ninyo, Panginoon. Naway patuloy po namin ma-enjoy yung eternal answer na ibinigay niyo po sa amin sa pamagitan po ng mabuting balita ni Jesucristo. O Lord God, help us to really enjoy this gospel sa aming mga buhay. Magkaroon po ng tunay na kaligayahan lamang sa inyong salita. Maraming salamat po, Panginoon. Kayo po ang gumabay sa amin at magkaroon po ng tunay na kapayapaan ang aming kaisipan. Kahit man po kami ay maaaring maranas ng hindi magagandang problema o sitwasyon. Tulungan niyo po kami na mas ma-enjoy pa po namin ang pangako na ibinigay niyo po sa amin. Mas ma-enjoy pa po namin na kasama namin kayo, Lord God. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.